Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, ang pagkukwentuhan natin ay ang Tambay Cup na naman. Alright, so kasi nga marami nang nagka-counterfeit kay Pio dun sa kanyang Tambay Cup initiative or Tambay Cup company. Now, before we go there, let's talk about a little bit of legality pagdating dito. Of course, as content creators kasi, kailangan natin alamin yung difference nung copyright, trademark infringement, trademark, and etong lahat na to. Okay, so, ang copyright kasi, yan yung for things that you do, yung mga intangibles na tinatawag, music, movie, art, yan lahat yan. Ibig sabihin hindi mo sila nahahawakan, you experience them. Meron siya lang copyright protection. For example, yung movie ng Avengers, 'di ba? Avengers movie, hindi mo pwedeng i-re-upload 'yon sa iyong YouTube channel kasi nga may copyright protection siya. Now, let's move on to something tangible like for example, trademark. Yun naman ang tawag doon ay trademark. Yung mga nakikita nyong logo, kunyari eto, Monster, yan nakikita nyo, di ba may logo siya ng ganyan. May trademark protection yan. Ibig sabihin, ang pwede lang gumamit nito yung Monster na na company. Ang Tambay Cup din, meron din silang trademark. Now, mamaya i-address din natin yung mga criticism sa kanila para alam natin kung ano yung kung hypocritical ba yung position nila in relation to calling out those resellers na gumagaya dun sa Tambay Cup. Okay? So, pero tandaan natin na everyone is presumed innocent dito, ha? Ibig sabihin, kung wala namang kaso si Pio about sa copyright, then wala tayong or sa trademark infringement, walang problema doon. Okay? So, tuloy na natin, ha? Okay, effective immediately, all newer versions of Tambay Cup must be with their original box if the buyer wishes to resell them in the future. Okay? Sige. Now, that is weird mga lods, ha? Kasi ito, like for example, papakita ko sa inyo, papakita ko lang sa inyo ito. Gusto ko lang, para may example kayo. Ito yung binigay sa akin ni Big Boy Cheng na sapatos, okay? This is yung anong tawag dito? Jordan 1 Retro OG Lost and Found. Okay, so pansin nyo bakit wala na yung bakit naka-acrylic na siya? Kasi nawala ko yung takip niya. So, pero even if eto lang yung available, sigurado naman may bibili pa rin ito. Pero syempre hindi ko bebenta yan. Una, galing kay Big Boy ito eh. Pangalawa, etong Nike na box na to is something na kasama din yan. May, kumbaga nagpapataas siya ng value. Pero yung the shoes itself is something na may resale value pa rin even without the box. Gets nyo? Siyempre mas mahal pag kumpleto pero still meron pa rin. But again, that's not for sale. Ngayon, quiz. Anong protection ang meron dito? Copyright o trademark? Alam niyo na yung sagot, 'di ba? Trademark. Ibig sabihin, hindi niyo pwedeng kopyahin yung design ng Nike kahit na lalong-lalo na kung 99.9% yung copy nyo sa kanila, di ba? And mamaya i-integrate natin yan dito sa ginagawa ni Pio. Okay? So tuloy natin. The move is part of our new authentication and resell initiative promoting authenticity, exclusivity, and the value in every cup released, di ba? Kasi like for example, can you honestly stop someone? Halimbawa, may cup ka, tas gusto mong ibenta yan. Kasi ang isang bagay, kapag sayo na yan, lahat ng rights niya nasa sayo na, gets nyo? Halimbawa, kung gusto kong ibenta tong sapatos na binigay sa akin ni Big Boy Cheng, nasa akin yan. Nasa akin nasa akin ang huling halakhak dyan. Pero, pag sinabi ni Big Boy na, uy, wag mong ibenta yan, wala siyang say doon kasi akin na siya, gets nyo? Ako na yung may control kung saan ko siya dadalhin. So, this I feel is like mali ni Pio dito kasi hindi niya pwedeng utusan yung mga reseller niya na bawal na magbenta pag walang cap kasi sila yung bumili nun eh, 'di ba? Unless
ikaw ang wala nang resell, 'di ba? Hindi mo napapakailaman yung resell value, 'di ba? So, we started today, we encourage our community to support and buy only resold tambay that comes with their original box. Ito kasi yung problema dito eh. Like for example, again, napakagandang example kasi nito eh, dahil kaisa-isang mamahaling sapatos ko. Like for example, ay putang ina. Like for example, ito alam mong original to kasi the quality is really, really good, di ba? Kita nyo, napakaganda ng quality nitong sapatos na to, right? So, meaning to say, if napakaganda nung kanyang, nung quality ng sapatos na yon, ibig sabihin, mahirap siyang i-replicate, di ba? Kasi nga, nakita nyo, quality eh. Ang problema kasi sa Tambay Cup, and I apologize kay Pio dito there are some reports that are saying na hindi siya ganun ka-quality. Like for example, if you buy a New Era Cup, alam mo talaga kung gaano siya ka-quality eh, di ba? So I'm sorry kay Pio, the box really doesn't give it any value ng pagka maganda, gets nyo? Ibig sabihin madali siyang kopyahin, di ba? Kaya kinikailangan nila yung box, okay? So unfortunately, yun yung nakikita ko rito na mali eh. Anyway, tuloy natin. This ensures that every cup remains genuine, properly valued, and part of the official Tambay culture we continue to build with you. Okay? Thank you for being part of this movement. Okay? Alright. I really don't know what to say doon. Kasi parang inclusive kasi yung ginagawa niya na community. Like for example, anyone can buy a Nike cup. A Nike, mas maganda talaga dito eh. Anyone can buy a Nike shoes, di ba? Pakita uli natin. Ayan. Anyone can buy a Nike shoes. Even if hindi ka part ng community ng Nike. Kasi you just find it cool. You just find it nice. Ibig sabihin, wala siyang gatekeeping na tinatawag. Iba naman kasi yung mga collectors. Like for example, sila Big Boy Cheng, di ba? They are collectors. So, sila, iba yung market nila sa mga ganitong klaseng mga shoes, di ba? Pero dito kasi hindi ba dapat inclusive ka, hindi ka exclusive doon sa mga gusto lang doon na parang kayo-kayo lang yung nagbibilihan kung ganon, di ba? After noon, naglabas ng statement si Pio na gusto kong panoorin para sa atin. Okay, let's go. Pakinggan natin si Pio. Mga tambay, naglabas ng official statement ang kumpanya ng tambay. Well, ikaw naman yung CEO doon. So, it's as if saying, or siguro may mga stakeholders sila, pero siya pa rin yung CEO, di ba? So, siya yung statement niya yan. Okay? Pero, sure. Tungkol sa mga kumakalat na mga bootleg o mga peking tambay caps na walang kahon. Kaya wag na wag kayong bibili ng tambay caps kapag walang box dahil hindi tataas ang resale value niyan. Well, what if yung box naman ang kopyahin, di ba? Kasi hindi naman mahirap kumopya ng box eh. If they can copy the hat, can they not copy also the box? I don't understand this, Pio. Like, hindi ko nasusundan yung sense nito. 'Di ba? Kaya nga gustong-gusto kong ibigay sa inyo yung example nitong sapatos na to. This is the best example eh. Like, even without the box, mataas pa rin yung resale value niya. 'Di ba? And galing yan kay Big Boy Cheng na nakinig ko David na, 'di ba? It supposedly worth something more, 'di ba? Kung gusto kong i-resell yan, but it's never gonna happen because memories yan kay Big Boy, 'di ba? Fuck. Gets nyo ba? Parang ang labo talaga nitong ginagawa ni Pio eh. As in, sobrang labo, man. Like, tol, tropa tayo, alam mo naman yan. But you know, this is some bullshit right here. Alam mo, gawin mo, habulin mo, kasuhan mo yung mga nangkakapi sa inyo. Kasi parang yun dapat yung gagawin mo eh. What's stopping them from copying the box? Di ba wala? Pero kasuhan mo kung talagang may pinaglalaban ka. This is just something na I find ridiculous. Sorry, Pio, tuloy. Walang halaga, ibig sabihin. Alam natin na hindi maiiwasan ng paglaganap at pagdami ng mga ganitong pirata at ng pagdami ng mga ganitong bootleggers. Pero ikaw, kung bibili ka ng tambay cup at gusto mo talaga na yan ay i-resell balang araw, kapag tumaas ang resale value at kapag
kapag gusto mo itong ibenta ng mas Yan o, kasi ang problema kasi nga, hindi exclusive lang sa community ng Tambay Caps yung mga nagbebenta, 'di ba? Sila lang yung nakakaalam ng resale value noon, 'di ba? Pero unlike kunyari Nike na miski may market value siya within the shoe collectors, pero meron din siyang market value outside of the yung sa bigger market na tinatawag, 'di ba? Like for example, ako I will never understand why yung cup na yon ay mahal ng ganito. Kasi nga may X amount lang. Ayun nga ang ginawa ng iba, kinopya nila ng kinopya kasi nga hindi siya mahirap kopyahin. At saka hindi siya part ng isang malaking market na like for example sa shoe community na mayroong mga authenticators. Gets nyo? That's the problem with this PO na the quality is not that high that everyone can copy it. What's stopping the next one from copying the fucking box? Wala. That's the reality na hinaharap natin. Tuloy. mahal dun sa pagkakabili mo, napaka-importante na dapat itabi mo yung kahon dahil napakaangas ng kahon at napakatibay at napakahirap i-replicate nito. Parang challenge yan, tol What are the odds na hindi kayang replicatein yung kahon? Okay, sige, pero whatever, man. Okay. At syempre, dapat itabi mo rin yung mga freebies na kasama katulad ng mga stickers at kung ano-ano pa. Ito nga yung sinabi nila, English. Effective immediately, all the new worst version of service BK. Basta, puntahan nyo lang yung page ng Tambay para mabasa nyo yung official statement nila. Tapos, I mean, I don't hate Pio Wag tayong mag-anuan Kaso nga lang talaga, this is some next level bullshit man Like, paano mo i-impose yan? If someone, kunyari ako, meron akong original na Tambay Cup, tapos nawala ko yung box, pwede ko ba bang i-resell yun? Ang sagot doon, yes. Kasi akin yun Tapos depende na lang yun kung magkano bibili nung kausap ko, right? ayun na nga, Tambay Cup, let's go. O basta, kapag walang box yang Tambay Cup na nabili mo, malamang sa malamang, bootleg yan. Lalo-lalo na dun sa mga bagong versions ng Tambay Cup. Okay, let's go. So what's stopping these people from copying the box itself? 'Di ba? Hindi naman kung kaya nilang magkopya ng Tambay Cup, kaya din nilang kumopya ng box, 'di ba? Sakit sa ulo. Ewan ko. Alam mo, Pio, again, if you really want to seek justice dyan sa mga nambubootleg sa'yo, the only way that you can do that is to sue them. Hindi, seryoso yun. Magdemanda ka. Kasi, totoo lang, sinabi niya na rin naman niya na may copyright, may trademark yung Tambay, di ba? Sinabi naman niya yon sa isang post niya. Eto, patented trademark yung OG logo ng Tambay. May namimeke na sadyang hinahayaan lang namin. Pero, ang nakakabahala dyan sa kakaangka sa Tambay at paninira niya para sa views, siya ang nakakita ng tao yung paninda niyang counterfeited cups ng malalaking brands. Okay, di ba? Mukhang may ano siya dito, mukhang may tinutukoy na isang tao. Ilang beses na itong pinalagpas ng kumpanya namin pero parang nakakabahala at abusado na dahil pati mga resellers namin ay naapektuhan at nagsalita na sa amin. Okay? Alam ko naman na ang goal talaga nila ay mapansin namin para lalo pang tangkilikin yung counterfeited items nila. Kaya hindi namin sila ipopost. Pero sana positibong iniriya, kumbaga walang halong pangungupal. Eto. Malaking tanong dyan ay puro counterfeited cups or bootleg ay okay lang sa inyo. Pero yung Tambay cups na patented at registered sinisiraan nyo. Well, Pio, ayan, ito, sabi nito, demanda, well, yun naman talaga ang dapat. But, ang akin lang talaga dito, tol, ito, tingnan natin to. Intang mga bara-bara, ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako, ngayon sinong gaya-gaya? Okay, so isa kasi, ito, balikan naman natin yung main issue ng Tambay Cup, okay? Siguro naman, hindi, kung kinlik nyo tong video na to, alam nyo na yung history ng Tambay Cup na may mga kapareha silang design. Merong, kunyari, yung sa Lakers, di ba, yun yung pinaka natatandaan ko off the top of my mind. And alam nyo na yun, maraming netizens ang nagrereklamo na perang marami silang kaparehas na design. Okay, siguro alam nyo na yan. But, mga kamatis, mga kaibigan, isipin nyo lang din kasi,
the only way na magiging accountable si Pio dito is if yung ginaya niya na design is magrereklamo. Okay? Tayo, pwede tayong magreklamo all we want hanggang bukas, hanggang sa susunod na araw, pwede tayong magreklamo. But, yung reklamo natin will not be heard kasi hindi naman tayo yung may-ari ng trademark na yon. That's just how it goes. Like, kung ilalagay natin sa ibang usapan to, halimbawa, may sumapak sa'yo. 'Di ba? Kilala mo yung sumapak sa'yo. And hanggat hindi ikaw nagrereklamo doon sa sumapak sa'yo, hindi ka mabibigyan ng hustisya dyan. Much the same as kung kunyari maraming nakakita na may sumapak sa'yo, hindi pwedeng magreklamo yung mga nakakita. The same goes with this nangyayari sa Tambay Caps. Merong katulad yung Tambay Caps. Lahat tayo alam yon, may mga katulad siya. Ang problema, wala naman nagrereklamo kay Pio. So, meaning to say, it stands yung sinabi niya rito na kumpleto sila sa papeles at sa trademark. 'Di ba? So, kung gusto niyang magdemanda doon sa mga nagka-counterfeit sa kanya, well within his rights yan kasi kumpleto siya sa papel. 'Di ba? So, ang akin lang talaga, Pio, ang problema din kasi doon sa nagka-counterfeit, ginagaya niya kasi. Wala siyang iniba. Kasi yun yung isang pagtatalunan sa trademark cases kung gaano katulad yung dalawang bagay. Kunyari yung Bape at saka yung BAPE at saka Nike, di ba? Nag-clash na sila noon pa. Kaya lang, I just wanna leave you with this pinrepair ko talaga to I just wanna leave you with this message from Charles Bukowski. Ito yung sinabi niya. And eto, sabi niya ganun, I guess the only time people think about injustices is when it happens to them. I feel na kaya rin nangyayari sa inyo yan, Pio. Kasi there are some people who thinks na deserve nyo na kopyahin yung mga design nyo. Kaya ginagawa nila yan at tuloy-tuloy sila sa paninira. Pero it does not give them the authority to do that. They may think that, but hindi sila binibigyan ng lisensya ng ating batas na gawin yon sa'yo. So, I would suggest, Pio, that if you really wanna protect the people na mga tambay community mo, is you have to take it to the next level. Whether kumprontahin mo yung tao na yan in person or dalhin mo sa korte, it's all up to you. But for me, Pio, sana gumawa ka na lang ng original designs na walang katulad talaga. 'Di ba? I-extinct mo na yung mga design na may mga katulad na sinasabi rin ng mga netizens and then move on to a better version of you. You are a very talented artist, man. Alam ko 'yan. Anyway, mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege.